pag-uusapan natin ay wise waiting for the coming King. This is found in Matthew 25, 1 to 13, and Isaiah 40:31. Yung focus po ng message is not on the theology of the rapture and the second coming, but ang focus po is more of the waiting. How to prepare ourselves for the rapture. Doon po sa Matthew 25, 1 to 13, iyan po yung parable of the wise virgins. Pinili ko po yung ang salita ng Diyos translation kasi yan po yung contemporary language ngayon at madali po nating intindihin. Okay? Pwede pong tumayo tayong lahat at sabay-sabay nating basahin. Medyo mahaba-haba po ito. Okay po? Okay. Umpisahan po natin. Sabay-sabay po tayo. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay may tutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Verse 5, natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw, "Nariyan na ang ikakasal, halikayo't salubungin ninyo." Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangbang sa marurunong, "Pahingi naman ng kaunting langis, malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin." Verse 9, sumagot sila, "Hindi pwede, dahil hindi na magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya, dumating ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, "Papasukin niyo po kami." Pero sumagot ang lalaki, "Hindi ko kayo kilala." At sinabi ni Jesus, "Kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbalik." May isa pa po slide, English po ito, kasi mas familiar po tayo dito. Isaiah 40:31, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Pray po muna tayo mga kapatid. Panginoon Diyos, sa umagang ito, mangusap po kayo sa amin. Hinihiling po namin, O Lord, ang iyong banal na Espiritu na siyang magpatnubay sa amin. Ako po, Lord, na messenger mo ngayon ay itago mo sa inyong liburan. Ang dalangin ko po, Ama, na ang mga sasabihin ko ay yung nararapat lamang at yun ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin, O Diyos, na ang salita mong ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Pagpapala po na dala-dala namin sa coming weeks, sa coming days, at ikaw po, O Lord, ang patuloy na mag-bless sa aming lahat. Nihiling po namin, O Lord, ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo. Waiting is not easy. Slide please. Lalo na po ngayon, puro instant na po, di ba? Instant coffee, instant noodles. Pag hindi nakakonekta sa internet ng 20 seconds, ay, nagagalit na, naiinip na dahil ang tagal naman. 20 seconds lang yun, ano? Instant bride. May, sa ano yung tawag? Dating app. O di ba? Ang mga tao po ngayon ay mainipin. Pag hindi mo nakuha ang gusto mo in a short time, naiinip na kaagad. Meron
pictures, hindi pala ito masyadong gagana, pag LED, ng mga nag-aantay. I don't know kung lahat ba tayo ay makaka-relate nito, but I hope makaka-relate tayo. Hindi ko alam kung ano pong kanilang inaantay, but ang isa nagsa-cellphone, ang isa naman ay siguro nag-daydreaming, yung isa naman ay tingin ng tingin sa relo, ano ba yan? Anong oras na? Anong taon na? Hindi pa dumating kung sino man yung kanilang inaantay, okay? Yung isa naman, parang wala lang. Nandyan lang siya. Ito naman pong kasunod, ito mga kalmaante lang nag-aantay. Yung isa po natutulog na at siguro humihiling at meron pang, ewan kung ano yung tumutulog. Pero kasama po yan sa pag-aantay. Dito naman po may nag-aantay na parang nai-inlove. Pero siguro of course naiinip na rin yan, Yung yun na hindi na nakikita, nasa bintana, nag-aantay. Di ba minsan ganyan, nasa bintana ka or minsan nasa pintuan, nag-aantay. Asa na ba yung inaantay ko? Ito naman ay nagagalit na, anong araw na, anong oras na, hindi ka pa dumating. At yung isa naman po, sana'y nakikita ninyo, wala lang patiently waiting. Kahit kailan ka darating, basta ako'y nag-aantay sa'yo. So, tayo po, in one way or another, makarelate po nito. Kasi lahat po tayo nag-aantay eh. Alam mo ninyo, ako'y nag-aantay na ng 9 years. Sinanantay ko yung aking apo. And still po, I will not stop praying, I will not stop waiting. Baka darating yung apo ko na yon anytime. So, regardless of ano yung inaantay natin, at bagay man yan or tao man yan, waiting is not easy. Kasi kasama po dyan yung naiinip tayo. Next slide please. The church is waiting for the coming of our Lord Jesus. At minimin ko po dito ay yung rapture. Yung rapture po, sinasabi po doon sa ating tenets of faith, it is our blessed hope. Yun po yung babalik ang Panginoong Jesus, aagawin ang kanyang church. Marami pong accounts dyan, hindi ko na po yan isa-isahin, nasa Matthew, nasa 1 Corinthians, nasa Titus. Pero tayo pong evangelicals, wait lang po, hindi pa po ako tapos. Dito po, ang sinasabi po dyan, naniniwala po tayo, di ba, na ang rapture ay magaganap before the 7-year tribulation. Ito po yung tinuturo ni Sister Yen sa atin. Tapos, di ba, ang turo sa Bible, yung rapture, mag-rapture na. Temporarily, kasama tayo sa heaven with the Lord. Then, magaganap ang 7-year tribulation dito sa mundo. Then, after the tribulation, bababa ang ating Panginoong Jesus kasama tayo na mag-reign sa Kanya during the millennial reign. So, yan po yung second coming. So, hindi na po kailangan i-debate yan. Kasi it's very clear that Jesus is coming. Pero alam mo ba ninyo, hindi natin alam kung kailan siya darating. Yun pong doxology natin, ano ang doxology song natin? He's coming soon. 32 years na mula nung mag-jewels tayo, ayan ang lagi natin kinakanta. Alam mo, tanong ko naman kay Pastor, Pastor Papa, bakit hindi doon tayo magbago ng kanta? Ang dami namang mga songs na kinakanta after the message, after the benediction. Ang sabi ni Pastor, para pag-uwi natin sa mga bahay natin, maalaala natin na darating ang Panginoon. Ano nakalagay? With joy, we welcome His returning. And He may come in the morning, ano ba yung morning, noon, or
marunong kumanta, no? So, we know He is coming soon. Alam mo ninyo ang mga apostles sa Bible. Si Paul ang nagsulat nito sa Corinthians. Ang sinasabi, the Lord is coming, pero in their lifetime po, hindi po dumating ang Panginoon. Ang church, the church is waiting for 2,000 years na. But still sinasabi, He is coming soon. So how soon is soon? We do not know po, mga kapatid. Okay, next slide. Sa 1 Thessalonians, tandaan po ninyo ito. Ito po yung reminder ng Panginoon sa atin about the rapture. Siguro basahin ko. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay, siguro tayo yun, sa araw na yun ay kasama nilang dadalhin sa ulap, clouds, para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makasama natin ang Diyos magpakailanman. Wow! Talagang blessed hope po. This is the promise of our Lord. Pagtunog ng pakaka, ang sabi po sa 1 Corinthians, sa isang kisap mata, kisap mata nga, ganun lang po yan. Sige nga, ganun nga kayo, ganun lang po, kabilis. Tapos may tunog ng trumpeta, tapos tayo pong mga Christians ay aagawin sa clouds at kasama natin ang Panginoon magpakailanman. Pero alam mo ba ninyo, ang rapture is for Christians only. Tandaan mo ninyo yan. Hindi nga lahat ng Christians kasama sa rapture, mamaya pag-usapan pa natin. Pero kung hindi po ninyo tinanggap ang Panginoong Jesus as your Lord and Savior, hindi po kayo makasama sa rapture. Okay po? So, sa isang Islam, so definitely the Lord is coming in a time we do not expect. Sabi sa Matthew 24, hindi ko na po yan isa-isahin dyan. Sinasabi, He will come like a thief in the night. Meron ba pong magnanakaw sa inyo na magme-message muna, Letty, mamayang gabi 10 o'clock, ako ay magnanakaw dyan sa inyo. Wala akong ganon, di ba? So, surprise. Imagine mo, isang mata, merong tututog, merong trumpet na tutunog. Remember, Christians. Next slide, please. Ano consequence of missing the rapture? This is just a review. Kasi tinuturo po ito ni Sister Yen. Ano ang consequence pag hindi po tayo nakasama sa rapture? You would face the great tribulation. Yun yung tinuturo ni Yen na may 7 horses, may 7 trumpets, may 7 bowls, na 1/3 of the population mamatay, ang tubig ay magiging dugo, may mga boils, may mga lupus, etc., etc. Ano yun? A period of intense suffering and potential separation from God. Intense. Intense. Para bang sobrang paghihirap po yan. At wala pong protection from the Lord. Ayun ba ko lang, kung makapag-pray ka pa noong panahon na yan. Iyan din po ang unthinkable. Wow, unthinkable. Parang hindi mo lubos maisip na kapighatian. So much hardship. Hindi ko po alam kung paano ito ma-describe, pero yun po yung na-research ko. Unthinkable, global. Hindi lang po yan sa Philippines, kundi sa lahat. And finally po, ano po yun? It is the final brutal test of faith. Kasi pagdating po ng rapture,
Yung mga faithful Christians, yan po yung kasama doon. Yung mga professing Christians, hindi po yun makakasama. At sila po yung dadaan dito sa Great Tribulation. Pero sabi sa turo, possible pa rin naman po na sila ay magiging Christian. Sila ay masave ba? Dumaan muna sila sa paghihirap. Kaya mga martyrs nga po. Okay. So next slide please. Yung kwento natin kanina sa parable of the 10 virgins. Alam ko, naririnig nyo na ito. Alam ko, may mga sermons na po about this one. Pero this is a reminder for all of us. The parable of the 10 virgins is a reminder that you should be spiritually prepared. Ay, hindi lang po you. We should be spiritually prepared sa rapture. Spiritual readiness, kailangan po ng conscious effort. Hindi po yung ikaw ay aandap-andap sa inyong pananampalataya. Ngayon, nasa church, next week, wala. Ngayon, nagbabasa ng Bible, next week, next Sundays, wala. Hindi po. Dapat consistent ka sa pananampalataya mo at ang relasyon mo sa Panginoon ay dapat malakas. So, yung parable of the 10 virgins, ang 10 virgins po represents Christians. Tayo po yun. Diba? Ano ang dala nila? Lahat ng 10 virgins ay may dalang ilawan. Lamp. Ano yung lamp? The lamp represents our outward life and testimony as a Christian. So lahat tayo, di ba, may patutuo tayo, may buhay tayo na pinamumuhay everyday. Yan po yung ilawan natin. Ano yung oil? Di ba yung iba kinulang ng oil, ano? Yung iba may dalang reservang oil. The oil has something to do with the Holy Spirit in us, na nagbibigay sa atin ng power at our continuous relationship with the Lord. So, oil, that is the Holy Spirit in us. Mamaya, pag-usapan pa natin. Christ is the bridegroom. Actually, the church is the bride. So, dumating ang Panginoong Jesus, iyon po yung bridegroom. Sa isa pong binasa po natin, yung Isaiah 40:31, hindi po sinasabi ng Panginoon, bahala kayong mag-antay. Bahala kayong ano gagawin nyo sa buhay nyo habang ako ay babalik. Anytime. Ang sabi doon sa Isaiah 41, the Lord will give us strength habang tayo po ay nag-aantay sa pagbalik ng ating Panginoon. Okay? So, ito po yung pag-uusapan natin. How to wait wisely for the Lord. How to make our lamps malakas ang light. Hindi yung aandap-andap. From the story of the 3 virgins, we can have 3 major learnings. The first one is, charan, yan. The call to wait with readiness. Alam mo ninyo, kanina umaga, dun sa mensahe ng Panginoon sa atin, naiyak po ako. Kasi, sabi ko, Lord, salamat po. Ang unang sabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong mainip habang nag-aantay sa akin. So, huwag mainip dahil darating siya anytime. So, ano ang pinahihiwatig kanina? We have to be ready habang nag-aantay tayo ng Panginoon. Ang kwento, di ho ba, merong 10 virgins na nag-aantay, mga dalaga. Then, dala-dala nila ang kanilang ilawan dahil sila po ay imimit po nila yung bridegroom.
Pero may pagkakaiba po ang 10 virgins. Ano po kaya ang pagkakaiba? Outwardly, they look the same. Magaganda, maayos ang mga lamps nila, yung ilawan nila, ang gaganda din siguro. Pero, at sila nag-aantay sa bridegroom. But there is a difference. Ano po mga kapatid? The 5 were wise. They brought extra oil. The foolish one brought no extra oil. So how it is important to be prepared? Nung ang dami pong, di ba, may earthquake sa Cebu, sa Davao, na ang sabi, ay, ang susunod na niyan ay yung the big one. Agad-agad nagkaroon tayo po ng session with Brother Michael and Jamie para mahanda tayo kung paano natin i-deal yung pag may earthquake na. So, nag-ano pa tayo, there was a simulation kung paano tayo hahanda, di ba? Ang sabi pa, pinakita ni Jamie yung kanyang go bag. At alam mo ninyo, ako may go bag na rin ngayon. Ang wala na lang doon ay yung pagkain kasi baka mapanis. Pero yung mga important documents ko, andun na. Andun na rin yung isang damit na dapat isang pair ng damit na isusuot ko. Yung mga kung ano-ano pang meron doon. Pag may typhoon, di ba? May panic buying. Oh my! Kaya ako lang po ay panic lang po kasi wala po akong pambili. Pero ganun po, tayo po maghanda. We have food. Dapat yung mga bahay ay maayos kung may typhoon. Pero po, isipin po ninyo, kung pinaghandaan natin ang mga bagyo, kung pinaghandaan po natin ang mga lindol, these are physical things. Hindi po ba dapat paghandaan natin ang pagdating ng Panginoon? O yun. So, kayo po ang sasagot niya, di ba? So, ang sabi lang dito, we should be spiritually prepared. Hindi po kailangan ng go bag pagdating ng Panginoon, di ba? But spiritually, handa tayong sumalubong sa Kanya sa alapaap. Next slide, please. The oil. Yung oil po, ay siya po yung nagbibigay ng parang gas ba? Diba? Sa mga lampara natin nga ngayon, gas. Kasi kami ng mga maliliit pa, meron kaming gasera. Gas ang nilalagay. Sa time nila, ay oil po ang nilalagay. Para tuloy-tuloy na meron pong ilaw ang mga lamps. So, the oil po represents our spiritual readiness. At paano po yun? The presence of the Holy Spirit in our lives. Alam mo ninyo, hindi po ninyo, natin na lang, sama na ako, hindi po natin ma-feel ang presence ng Holy Spirit sa buhay natin kung wala po tayong relationship sa Panginoon. Hindi, pag yung iba na sabi, ay na-feel ko yung Holy Spirit na meron pong sinasabi sa akin. Yung iba hindi po nakaka-relate. If you are so busy with your life and you don't have time to read the Word of God and pray, you don't feel the presence of the Holy Spirit. At ito po ay individual encounter natin. Pangalawa po ay, gaano kalalim ang inyong pananampalataya nasa baba na hindi na po nakikita. Yung pananampalataya po natin. Do we still trust God? Kahit nagkakandahirap ka, kahit wala kang pambayad sa mga utang, kahit may sakit ka, hindi ka makabangon sa higaan, do you still trust the Lord? Do you seek God's wisdom at gabay sa iyo sa araw-araw? Ang sabi ng Hebrews 11:6, it is impossible to please God without your faith.
Kaya mga kapatid, ito pong Holy Spirit, ito pong our faith ay basic po ito sa isang Christian. You cannot be a Christian kung wala po kayong pananampalataya. Kasi iyon po yung una, Ephesians 2:8 and 9, sa biyaya po ng ating Panginoong Yesus, naliligtas po tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. At ang pangatlo po na hindi na po nababasa ay ang complete obedience. Test. Sino dito ang nag-message about complete obedience? Hindi nila nang alaala. Ayun, si Ninang Dali. Bibigyan ka ng premyo ni Ninang Dali. November 5 po. Iyan po yung kanyang mensahe, complete obedience. Isa po yun sa kailangan natin to keep our fire, to keep our lamps burning. Para mayroon po tayong oil to keep our lamps lighted. Okay? Hindi na na-open ang aking laptop. Sandali. Next po. So, habang po tayong nag-aantay, habang po tayo na nagsisinghap-singhap sa buhay pananampalataya natin, the Lord has a promise. Ang sabi, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Isaiah 40:31. Alam mo, maraming nakaka-memorize ng verses na yan. Isa po yan sa magagandang promise ng Panginoon sa atin. At ano po yung strength na binibigay sa atin ng Panginoon? Ito po yan. Sa araw-araw nakaka-encounter po tayo ng mga temptations. Sa araw-araw nakaka-encounter po tayo ng hindi mga magagandang bagay para sa buhay natin. The Lord will give us spiritual strength. Emotional strength. Meron po tayong mga trials, meron tayong mga disappointments, para hindi po tayo ma-depress. Hindi ko po talaga hindi po ako makarelate doon sa mga mental health problems ngayon. Kasi, wala sa panahon namin, sorry I am 64 years old and will be 65 by January. Wala pong mental health. Pinapalo kami ng mga nanay namin, ang sakit-sakit. Walang mental health. Pinapupunta kami doon, bumili ka ng suka, ang layo na bibilhan namin. Gabi na, walang takot-takot kasi papaluin ka. Walang mental health. Pero ngayon po, meron po. Basta may maraming kwento dyan, lalo na sa social media, na bigla na lang tumalon sa building, bigla na lang nag-suicide. Pero, Christians, wala dapat may mental health problems sa atin, because the Lord gives us emotional strength. Kahit disappointed ka, pray. Di ba? And of course, the physical strength. Alam mo ba ninyo, minsan, pag ang daming activity sa church, di ba? Parang, napagod na ako. Pwede bang matulog na muna ako? Hindi ako mag-church ngayon. Pero, i-overcome po ninyo yan because the Lord gives us physical strength. Okay? Katulad lang po yan sa inyong mga cellphone. Di ba? Pag nalumpat, anong gagawin? Itapon nyo ba cellphone nyo? Siyempre hindi, mahal yan di ba? Anong gagawin? Siyempre, i-charge nyo. Ganon din yan. Pag tayo ay nag-aantay sa Panginoon at napapagod na, may mga disappointments, ask God for spiritual strength. Isaiah 40:31. Only God, take note mga kapatid, only God can give you the strength na kailangan natin habang nag-aantay tayo sa Panginoon. He is our source of power. Lesson number 2. The strength to endure the delay. O di ba may 10 virgins, nag-aantay sila sa bridegroom. Ngayon, may dala-dala silang ilawan. Ang problem po,
naantala yung pagdating ng bridegroom. So, sila po ay natutulog. Okay? So, natutulog, mahimping. Pero, pagdating po ng midnight, there was a cry. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Okay? So, ano ang nangyari? Ito to po mga kapatid. The wise virgins agad, oy, dumating na ang bridegroom. Halika, ayusin natin ang ating mga lamps. At yung extra oil natin para masalubong natin siya. So, the wise virgins had strength to rise up and light their lamps when the cry came because they were prepared. Gets niyo mga kapatid? Kasi handa sila. They have their lamps, they have their oil, so ready po sila na salubungin ang bridegroom. Next slide please. What about the foolish virgins? Naku mga kapatid, nagpapanik. Ano na nangyari dito? Darating na si bridegroom. Wala, naubusan kami ng langis. Ang andap-andap na po ang aming ilawan. So, usually po, sabi nga kanina, huwag mainip. Kasi po, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero ito pong waiting time natin, dito po tayo nagpapanik. Mayroon pong maraming nawawala sa pananampalataya. Nakakalungkot po. Lagi ko pong hinahanap yan na kami ni na Sister Yen, alam mo naman kami ni Sister Yen, ay ano kami mga 1980s pa kami nagiging Christian. So, kasama kami noon sa Christ Ambassadors. Alam mo ninyo, hinahanap ko yung iba. After 30 years or 40 years, nasaan na sila? Hindi po natin alam. Meron tayo mga kasama dito na after some time, hindi na natin nakikita. At sila po ay nag-backslide na. Ito yung time na naubusan ng langis. Hindi nasusustain ang pag-aantay sa Panginoon. Hindi umabot ang mga langis sa pagdating ng Panginoon. Okay? But the Lord has a promise. Next slide, please. Ang sabi ng Isaiah 40:31c, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. Promise ng Panginoon po yan, mga kapatid. So, sabi kanina sa mensahe, huwag mainip. Don't be discouraged by the delay. There are times po na may pinagpipray tayo. Ay, ako, sample, 9 years na. Minsan, alam mo ba ninyo, iniisip ko, siguro kung nagkaapo ako, dati, ngayon ay grade 3 na siya. Kasi 9 years old na. O di ba, Rika, nakahanda pa nga ang mga pangalan ng aking apo, pero hindi na nagamit. Gamitin na lang daw sa aso. Yan po yun. Wala. Don't lose your hope while waiting for the Lord. Okay? Because there is a promise ng Panginoon. He gives us strength. Kaya lang, those who would trust in Him. Okay? Keep filling your heart with His Word so you will endure hanggang sa dulo. Okay? God promises that if we wait on Him, we will run and not be weary. We will be going and finish our race well. Waking and not fainting. Yun yung nagja-jog. Yun po kasing buhay natin, katulad yan ng race. Yung nagja-jog at sumasali sa mga marathon, dahan-dahan po ang takbo.
Hindi po kailangan na sprint. Parang, ala, bilis, bilis, bilis. Magkatapos na 2-3 taon. Ayoko na dyan sa Panginoon. Ang tagal-tagal namang dumating eh. Pero hindi po mga kapatid, kailangan po natin yan ng stamina. Dahil hindi nga po natin alam kung kailan po babalik ang ating Panginoon. Day-to-day faithfulness para po sa ating Panginoon. Okay po? Pangatlong blessing po. Pangatlong lesson. The blessing of preparedness and the tragedy of neglect. Wow! Blessing, kapatid. Pag tayo po ay nakahanda. At kung hindi ka naman nakahanda, sorry, meron pong tragedy na mangyayari. At ano yung tragedy na yon? You will be shut out. Sasaraduhan ka ng pinto at sabihin, sorry po, hindi kita kilala. Ituloy natin ang kwento muna. So may 10 virgins na nag-aantay sa bride. May lamps, they have their oil, pero yung may wise virgins at merong foolish virgins. Ngayon, na-delay po ang pagdating ng groom. Hanggang sa dumating ang bridegroom. So, itong si wise virgins ay talagang tuwang-tuwa with joy. They welcome the bridegroom. Pero ang mga foolish virgins ay aandap-andap. Ang sabi, pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Pero sumagot ang wise virgins, sorry po, hindi pwede. Kasi mauubusan naman kami. Ang gagawin ninyo, o at least nag-advise ng wise virgins, pumunta kayo sa tindahan at bumili ng langis. Okay, di ba? So, pumunta sila, nagmamadali siguro baka tumakbo pa. Pero, habang wala sila, ayan, nasa lubong na ng wise virgins ang bridegroom at sila ay pumasok na sa pintuan at ito ay isinara. So, nakasara na. Maya-maya dumating yung 5 foolish virgins, sabi, papasukin niyo kami. Pero sumagot ang lalaki, the groom, hindi ko kayo kilala. Shut na ang pintuan. Nakalock, nakapadlock, naka-deadbolt, sarado. At ang sabi, sorry, hindi ko kayo kilala. At ano ang warning ng ating Panginoong Hesus? Ito po mismo ay warning ng Panginoong Hesus. Hindi po yan sabi ni Paul, hindi po yan sinabi ni Peter, pero ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Every Sunday po halos, ito po yung nire-remind sa atin ng Panginoon. Ang sabi, I am coming, dapat handa kayo, dahil ako ay darating na sa oras na hindi po ninyo alam. Okay? So, iyan po. Ang blessing. The wise virgins who are ready joyfully meet the groom and entered the wedding feast. O, di ba? Siguro, sarap ng mga pagkain doon, hindi natin alam. Wala sa Bible. Yung foolish virgins, not ready, negligence, yung nakakaligtaan lagi, and the door was shut. Sorry, hindi kayo kilala. Okay, next. Pero may promise pa ang Panginoon sa atin. Next slide, please. Isaiah 40:31 pa rin. Ang sabi ng Panginoon, those who wait upon the Lord, they shall mount up with wings as eagles. So those who wait upon the Lord will rise in victory and joy. Yan po yung blessing nung nag-aantay tayo na handa tayo. We have victory and joy sa presence ng ating Panginoon. Alam mo ninyo, yung eagles, hindi yan katulad sa mga ibong pipit. Mga ibong pipit, dyan lang yun eh. Ang dami po niyan sa amin, doon sa mga puno-puno doon. Dyan lang sila. At favorite sila ng aming pusa.
Kaya minsan, ang mga ibang pipit na yon ay nakakain ng mga pusa namin kasi sa bababa lang. Pero ang eagles po, they soar high. Nakita niyo na ito? They soar high with the wind. At ang sabi ng Panginoon, we would be like eagles. Hindi ho ba? Ano ang significance nito sa ating mga buhay? Sister Leti, hindi naman ako maka-fly. Pero ang significance nitong wings as eagles, ito po yung magbibigay sa atin ng extraordinary strength sa times po ng merong chaos sa buhay natin, meron tayong mga sakit, mga karamdaman na feeling natin ang tagal bago tayo ma-heal, bago tayo pagalingin. So, we would be like eagles. Alam mo ninyo yung pag kinakanta natin yung song na Still? Hindi nga lang ako marunong kumanta eh. Sorry po. When the oceans rise and thunders roar, we will soar with you above the storm. Iyan po yung nire-refer dito. Na we would be like eagles, soaring high above our problems. Kaya tuwing nagpapatotoo po yan si Sister Cora, minsan nakikiiyak ako. Daming problems, but the blessings of the Lord ay andun lagi, ang provisions niya. Marami dito sa atin nakahardle ng mga karamdaman. Iyan po yung promise ng Panginoon sa atin. That is, if you are waiting for the coming of the Lord. Okay, mga kapatid, kung kayo nag-aantay. Pero kung hindi kayo nag-aantay sa Panginoon, siguro ibong pipit, joke lang, hindi ko pa, siguro ibong pipit ka lang. Kasi basta kami, igil kami, mga ganon. So, yung moments na naramdaman nyo ba yun mga kapatid, na may moments na you are deep in your prayers, na parang, Lord, parang ano mo yung nalilift up ka, yung mga spirits po natin niya, na nililift up ng Panginoon, habang nagiging closer po tayo sa Kanya. Okay? So, application, wow, I only have 20 minutes. Okay, application. Yan. Ako, ito po ay isulat nyo or tandaan. Be ready and alert, for Jesus could return at any moment on time. Alam mo ninyo, merong Thief in the Night na movie, 1972 pa yun. No, tapos may series pa yun eh. 4 yata yun yan, ano. Alam mo ninyo, pinanood ko, of course, hindi siya ganun ka-high-tech, pero relevant pa rin ang kwento. Alam mo, hindi ko naman, sa dami ko nang pinanood ng mga ganito, hindi ko matandaan kung asan sa series na yun, meron pong pastor na naiwan. I don't know kung totoo nga yun, but it's part of the story. Siguro kung meron man yun na parang fiction, pero ang gusto lang i-point out na if you are not ready and alert, regardless of your position in the church, you will be left behind. Meron pa, pinanood din na Yen to M, yung Left Behind by Nicolas Cage. Dumating ang Panginoon, nasa eroplano sila. Yung Christians biglang nawala. Of course, si Nicolas Cage, kasi meron siyang etching, meron siyang girlash, hindi po siya nakasama. So, yan, may mga ganyong kwento. So, anytime, anywhere, darating ang Panginoon. Those who are prepared will enter with joy. Those who wait, those who neglect, the spiritual blessings will be shut out. And, sabi, we have to wait wisely. So, ang tanong po, how do we wait wisely for the coming King? Wait. How do we wait for the Lord? Number 1,
How do we wait for the Lord? Number one, keep your lamp burning. How do you keep your lamp burning? Remember, your lamp is your outward life. Remember, your lamp is your personal testimony kung gaano po ang pananampalataya mo sa Panginoon and your active faith. Alam mo ninyo, yung praying po, yung praying and reading the Word of God, yun pong, mga kapatid, tandaan po ninyo to. You cannot be a true Christian if you do not pray regularly and if you do not read the Word of God regularly. Ito po yung requirement natin para connected tayo sa ating Panginoong Jesus. Can you not, tatanong ko lang, can we not spare 30 minutes of our day time? Kuya Hubert, how many minutes in one day? 30 minutes lang. For the Lord? Reading the Word of God, praying. Tapos sa gabi, pray for Thanksgiving na walang nangyari sa iyo sa araw na ito. Nung kami po ay bata pa, diba, meron tayong song na read your Bible, pray every day, and you grow. Ang tanda ko nito, si Ninang Dali nagturo sa amin nito eh. Read your Bible and pray every day, and you grow. Actually, when you grow. O di ba? Pero totoo po yun. A simple song but nagre-reflect po kung paano po natin gawin ang ating mga ilawan ay burning. Nung there was a time na si Rika ay nag-message about light, for us being the light of the world. But if your life is not burning, if your lamp is not burning, how could you show your light to the world? Diba? Ay Christian ka pala, ay hindi eh. Diba? Hindi nagpapahalata na Kristiyano kasi whatever, kung ano man. Yun yung basic question dun eh. You cannot show your light to the world if your lamp is not burning. If your testimony, di na nakikita eh. If your faith ay hindi nakikita sa iyong buhay. Make prayer a habit. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of Jesus Christ concerning you. Pero hindi, just make it a habit. Ano mo ninyo pagtutoothbrush? After nakain ka, automatic na nagtutoothbrush ka. Ganun din yun. Every time. Make prayer a habit. Okay? Pangalawa, malapit na. Second, be filled with oil. So, you have the lamp burning, pero katulad nung mga foolish virgins, there will come a time na iyon ay aandap-andap. Parang yung cellphone mo na lobat. Diba? Parang yung, basta lobat. Wala kang ilaw, wala kang gaas. So, ito po ay kailangan natin. At wala pong makakatulong sa atin to keep our lamps filled with oil. Only the Holy Spirit. Hindi po yung mga leaders ng church. Only the Holy Spirit can fill your life with power.
Kaya nga lang, ang sabi ko, this is an individual encounter with the Lord. Hindi po ito ngayon po, nagtuturo ako ng ganito, pero kung hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, kung hindi po kayo nagpe-pray, kung hindi po kayo uma-attend ng fellowships, ay ito, diniscuss ni Pastor Felix ito ng nakaraang linggo. Attend fellowships, sorry po, talagang aandap-andap po ang inyong ilawan. You do not have the oil para mas magiging burning, para magbo-burn yung inyong ilawan. Ask the Holy Spirit to empower you. Obey God's word daily. Alam mo ninyo, white lies lang naman yun eh. Pero alam mo ba ninyo, na-experience siguro ninyo, hindi ko alam. Once na nakapagsinungaling ka, alam mo ninyo, madadagdagan at madadagdagan yun, sigurado. Attend fellowships. Minsan po, may isang araw na hindi ka a-attend ng church. Alam mo ba ninyo, next Sunday, sabi mo, a-attend na talaga ako. Ay, hindi ko alam, bakit may mga circumstances po na hindi po kayo makaka-attend ng church? At ang sabi, di ba, pag hindi ka naka-attend ng mga fellowships, wala kang reading the Word of God, wala kang prayer, mag-dry up po ang iyong buhay. Gusto nyo ba ang i-test? Subukan nyo. Subukan nyo, baka dumating ang Panginoon on the time. Sorry kayo, joke lang. And, ito po yung importante, don't be distracted by the world. Alam mo ninyo kasi, Christian ka, ang ganda ng patutuo mo sa buhay, but we are living in this world. At ang hirap po mamuhay being a Christian, lalo na if you don't have the Holy Spirit. Kahit Christian ka, siguro a little sermon na lang po ito. Kahit Christian ka, meron kang vices na hindi nag-give up from the Lord. Iinom ng alak. Sister Levy naman, ito naman ay ano lang, kasama na happy-happy lang naman kami ng aking mga kasama. But, it would add up po mga kapatid. Smoking. Isang stick lang naman, tapos mamaya-maya nagiging isang pack na yun. Gambling, either face-to-face or online. Ang dami talaga ngayon temptation sa mundo, ano? Casino, online games, no time for God. We spend 3 hours watching Korean telenovela, playing games, but you don't have to pray. You don't have time to read the Word of God. But in the first place, mga kapatid, do you have a Bible? You cannot be a Christian kung wala po kayong a Bible. Either, kasi kami matatanda na, no? Kaya kailangan namin ng physical Bible. Pero kayong mga bata, ay, Mr. Letty, nasa app yan. Okay. Basta, you read the Bible. Okay po? Tandaan po ninyo, ha? Hindi po kayo Christian pag wala kayong Bible. Hindi po kayo Christian kung hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Harsh naman yung sinasabi mo, Sister Letty, bakit ka nagja-judge sa akin na hindi ako Christian? Well, ask yourself. Ask yourself. Kung meron kang letter na sinasabi ng nanay mo, ito ay guide mo para sa buhay mo. Pag hindi mo yan binabasa, ano silbi nun? Masusunod mo ba ang kagustuhan ng nanay o tatay mo? Siyempre hindi. Ganon din dito. Sabi ni Ninang sa complete obedience. Diba? You do not know kung ano ang i-obey mo if you do not know the Word of God. So, wala kang panlaban sa temptation, mga kapatid, kung wala ang Holy Spirit sa iyo. Witnesses, naku, marami tayo dito. Every time po, nagmamall ako, sinisiper ko po yung aking pitaka. Kasi matetempt po ako sa paggamit ng credit cards.
Di ba? Parang, sige lang, anyway, ano pa naman yan, 45 days pa. Pag-cut off kasi, 45 days bagong bayaran. Sige lang. Alay, lumabot na, ang laki na pala, natawad ko pambaya dahil wala pa po akong pensyon. So, minsan ang iba po na may ganyang kahinaan, hindi dinadala ang credit card pag nag-mall para hindi ka matempt. Ang sinasabi pa, chisem, Marites, chisem. Ano naman? Careful pala dito sa mga chisem. Chisem. Yun yung word namin noon kasi matatanda na kami. Yung pag-request ng prayer, careful tayo dyan mga kapatid. Kasi temptation din to at distraction din to. Ipag-pray naman natin si Sister Letty kasi alam mo ba ninyo, ang kanyang asawa meron ng asawang iba. Ipag-pray po natin na si Sister Letty ay mabigyan po ng strength ng Panginoon to overcome. At awayin, hindi po pwede yun. Hindi po, at awayin ang kanyang asawa, hindi po pwede yun. Ano po yan? Careful tayo pag nag-prayer request. Pwede naman ipag-pray po natin Sister Letty kasi meron po siyang circumstances sa buhay niya. Hindi mo na kailangan sabihin sa congregation or sa buhay ugnayan kasi alam na ng Panginoon yan. Okay? Ano pong mga kahinaan natin? Kailangan ko ng maraming pera kasi, ang gadgets, alam ko ninyo, yung cellphone ko, worth 5,000 lang yun, Huawei. 5 years na. Diba? Kaya lang, parang ang sarap yung mga iPad, iPhone, mga ganyan. Walang problema po mga kapatid if you can afford. Kung hindi kayo mangungutang para makabili ng ganon. Okay? Meron pa, one last, laziness. In one way or another, lahat po tayo ay makaka-relate dito. Parang, linggo na naman. Puyat ako hindi na-attend. Tapos mag-alibay na lang na masakit ang ulo ko. Dalawa na kasalanan mo. Hindi ka naka-attend sa fellowship kasi tamad na tinamad ka. Pangalawang kasalanan, nagsinungaling ka. Di ba? Naku na, double whammy ka na doon. Okay? So, sinabi to ni Pastor Felix last week, Hebrews 10:24 and 25, do not neglect the habit of meeting together because the day is drawing near. Alam mo ninyo mga kapatid, kumatin naman kayo ng buhay ugnayan. Marami kayong namimiss dahil hindi kayo uma-attend doon. At that is also a fellowship. Hindi lang po Sunday mga kapatid, ha? Okay. Number 3. Stay alert and hopeful. Matthew 24, meron pong signs of the times, di ba? At tayo ay laging natatakot. Alam mo ninyo, ang mga balita, wala bang balita na medyo maganda ang dating, laging may patayan, laging may nasusunog, basta all negative yan. Kasi yan po, we have wars, natural calamities, madali pong pumatay ng tao ngayon. Road rage lang, patay na. Di ba? So, pasama yung mundo natin. At, meron ding mga false teachers. Alam mo ninyo, careful kayo sa papanood nyo sa YouTube. Kasi, feeling nyo tama yung teaching, but it's not. Kaya, lalo na kung hindi nyo alam ang word of the Bible, madali kayong masway. Meron pong dyan sa YouTube na wala daw rapture. Ang sinasabi, ang rapture daw ay mangyayari after the 7-year tribulation. Kasabay na daw ang second coming. Hindi daw totoo. Ito ang masaklap. Hindi daw totoo yung great tribulation. So, kung kayo ay nagbabasa, nanonood ng YouTube, ito po ay mga dapat tandaan ninyo. Do not live in fear. Alam mo ninyo, ang favorite verse ko nito ay Philippians 4:6 and 7. Sino makaka-memorize nito? Walang premyo?
Philippians 4, 6, and 7. Do not be anxious of anything, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known to God. And the peace of God, which passeth all understanding. Anong gagawin? Will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ito kayo, nung nakaraang linggo, last Sunday, may kinanta si Brother Obed at saka si Brother Ricky. Ang title ay Give Them All. Yan po yung essence ng Philippians 4, 6, and 7. Alam po ninyo, if you have time, memorizin po ninyo yan kasi panglaban po yan kung tayo ay natatakot. Panglaban po yan kung meron tayong mga depression sa buhay. Philippians 4, 6, and 7. Give them all to Jesus. Of course, hindi po yan kakantahin, ano? Ano yung Kuya Obed? Give them all to Jesus. He will turn your sorrows into joy. Tama, Brother Ricky? Oh. Ulitin ko. Give them all to Jesus. He will turn your sorrows into joy. You will not experience that if you live in fear, mga kapatid. Okay? One last. Encourage others to be ready. Alam mo ninyo, kaya sobrang nakakagalak po yung ating evangelistic night. That is one part of waiting wisely. Share the gospel. This could be individual. This could be through Bible studies. This could be through the church. Hindi ko alam kung, di ba lagi ginagamit natin, ikaw ay buhay na patotoo. Buhay na patotoo kung gaano kadakila ang Panginoon sa iyong buhay. That is the joy of salvation. So share your joy. Kung saan ka man at kung ano man ang gagawin natin. Encourage others to know the gospel. Alam mo ninyo, isa sa mga prayer request sa buhay ugnayan ay ipanalangin yung mga kasama natin sa bahay, mga mahal natin sa buhay na hindi pa po Christian, at ipanalangin din po natin yung mga Christians na nanlalamig sa Panginoon. So, kasama din po yan sa pag-aantay natin sa Panginoon. Don't give up on them. Alam mo ninyo, yung aking brother-in-law, 20 years pinagpe-pray ng aking kapatid bago nagiging Christian. At pasalamat, hindi dumating ang Panginoon that time. At least ngayon, Christian na siya. So, sana naman ay meron siyang oil. Para masama sa rapture. Okay? So, remember, next slide please. Waiting on the Lord is not a wasted time. It is a season of strengthening our faith. The wise virgins waited in faith. When the cry was heard, they entered the joy of the bridegroom. At ang final, let us be like the wise virgins, living each day with readiness, hope, and spiritual strength. Readiness, hope, and spiritual strength. Para kasama po tayo na sumalubong sa ating Panginoon with joy. Okay? So, sabay-sabay natin basahin para ma-remind tayo. English naman to. Next. Hindi pa po yan. Yan. 1 Thessalonians 4, 16 to 17. Next slide. Yan. English to. Kanina Tagalog. 1, 2, 3. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up with them in the clouds to
to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord forever. What a promise. We will be with the Lord forever and always. Remember, sa isang kamatayan, mangyayari sa panahon na hindi natin alam, like a thief in the night. And finally, I have one question for you. One last slide. Yan po mga kapatid ang tanong ko. We know that the Lord is coming, but the final question is, are you ready? Okay. If your answer is yes, praise the Lord. If your answer is no, then keep your lamp burning, keep it in oil, trust God always, and share the word of God. Okay po? Pray po tayo. Sakto po akong isang oras. Panginoong Diyos na aming Ama, tunay na nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo, O Lord. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, O Lord, for reminding us always. Ang importante po, Lord, ay maging handa ang bawat isa sa amin sa iyong pagbalik. It doesn't matter, Lord, kung kailan ka babalik. It doesn't matter, Lord, kung saan kami sa iyong pagbalik. Ang importante, Lord, ay ready kami. Dalangin namin, Panginoon, na mamuhay kami sa araw-araw with spiritual strength, with hope, and readiness in our hearts. Nawa, Panginoon, yung salita mo ngayon would always remind us na huwag kaming mainip sa pag-aantay sa iyo. When in fact, we would live day by day being faithful to you. Salamat sa iyo, Ama. Salamat na always ikaw po ang nangungusap sa amin. Salamat, Panginoon, na tunay na ikaw ang Diyos na mabuti, nagmamahal sa amin. At yung salita mo, Lord, nagsasansalat sa amin, nagko-correct sa amin, at kami po, Lord, ay makapamuhay in righteousness and holiness. Salamat sa iyo, Ama. Salamat because you love us unconditionally. Kung hindi pa po kami handa sa iyong pagbalik, tulungan mo kami, Panginoon, na maihanda kami. Tulungan mo kami na always we would pray, always we would read your word, and always, Lord, we seek the power of the Holy Spirit in us. Salamat sa iyo, Panginoon, at patuloy, Lord, na amin pong dinidedicate ang aming buhay sa iyo. Habang kami po ay nag-aantay sa iyo, gamitin mo po ang mga buhay namin, Panginoon. Gamitin mo po kami na maglilingkod sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon, na ma-share ang iyong mga salita sa iba. Salamat sa iyo, Father God, at salamat dahil ikaw ang Diyos na mabuti, Almighty God. You are the creator of the heavens and the earth, and nothing is impossible in you, O Lord. Thank you, Lord, and patuloy ka namin na pinapupurihan, patuloy ka namin pinasasalamatan sa pagngalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, amen.